Sa banal, sakdal at makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 151 sa atin pong mga iminaryo. O taong natutulog ay gumising, ang puso mong ayo'y pukawin, ang katwiran ni Jesus ay hanapin, nang huwag kang malugmok sa dilim. Halina o tao ng Diyos, at kay Jesus ay sumunod, huwag patigasin ang iyong loob, nang matubos ang salang mga kapipigil. Ibisin mo at lisanin, halina ngayon at salubungin bayang banal ng tamuhin. Kay Kristo Jesus tayo'y magkaisa, sumunod sa kanyang anyaya. Ang lahat ng ating mga balisa aalin, winiya tuwin na halina o tao ng Diyos, at kay Jesus ay sumunod. Huwag patigasin ang iyong loob, nang ang sala mo'y matubos ang salang mga kapipigil. Ibisin mo at lisanin, halina ngayon at salubungin bayang banal ng tamuhin. Tawag niya'y huwag mag-alala, pagkat siya'y mahabaging tunay. Sa tapat mong daing ay pakikinggan, utos niya'y tuparin mo lamang. Halina o tao ng Diyos, at kay Jesus ay sumunod, huwag patigasin ang iyong loob, nang ang sala mo'y matubos salang mga kapipigil. Ibisin mo at lisanin, halina ngayon at salubungin bayang banal ng
purihin, sambahin ang marangal at banal na pangalan ng ating Panginoon Diyos, na walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Numero 51 ang atin pong aawitin. Kung sa kabuhay ay nagigiyagis sa lahat ng araw lumiligali, papagtaguin puso mo at isip, alalahanin kaloob ng langit. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay iyong lalain, pagwawala at biyaya'y alalahanin. Kung di mo makaya't nabibigatan sa hindi ng hirap at kalumbayan, alalahanin dakilang may lalang. Kalungkutan mo'y naging mapaharap. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay iyong dalahin, pagpapala at biyaya'y alalahanin. Kung kaibigan mo'y nangasusuklam, itinakwil ka kinapopotan. Iglesia ng Diyos ang kadahilanan. Si Kristo Jesus iyong kaaliwan. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay iyong dalahin, pagpapala at biyaya'y alalahanin. Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang ating Panginoong Jesucristo
Huling awit mga kapatid, 108 sa ating mga himnaryo. O Jesus, kaibigang kapadaliw sa dusa ko't bagabag, ang buhay kong nawakawa, nababalik na kagyat. Jesus, kaibigan kong tapat. Jesus, tapat kong kaibanan na bayan. Lunas ng aming kasalanan. Aliw sa nalulumbay, pastor na naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan. Ano ang kakailanganin sa Diyos amang maawain? Anak niya'y sugo sa atin, kaligtas ay gayon din. Jesus, kaibigang magaling. Jesus, tapat kong kaibigan, lunas ng aming kasalanan. Aliw sa nalulumbay, pastor nang naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan. Sa salungahing sanlibutan, bundok ng mga kasalanan. Hindi ko katakutan na walang alinlangan. Jesus sa aking alalay. Jesus, tapat kong kaibigan, lunas ng aming kasalanan.
Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon.
Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po namin na mga kasama sa paglilingkod na ito. Sa makatwid po baga, ang ating mga ginagawang pananambahan sa Diyos na lumalang ng langit ng lupa, ng lahat ng mga bagay, na sanhi ng kanyang pag-ibig upang tayo ay huwag mapatapon sa sumpa. Sa dagat-dagatang nagniningas na apoy, siya po ay humanap ng paraan para tayo ay huwag manatiling tapon sa kamatayan. Ikalawang Samuel 14:14, humanap ng paraan, siya po ay nagkatawang tao, ginamit niya yung kanyang sariling katawan upang kanyang ihandog ang kanyang dalisay na dugo sa bundok ng Kalbaryo upang tayo na nagsisampalataya at nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Diyos, ng Anak, Kristo Jesus, at ng Espiritu Santo. Sa 63 ng San Juan, ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya naman tayo po ay nasa loob ng Iglesia ng Ama, Diyos, ng Anak, Kristo Jesus, sa pamamatnubay ng kanyang ebanghelyo, na pawang mga salita ng espiritu at ng buhay. Sa umaga pong ito, binabati namin ang lahat. Una na nga ang ating sariling mga sambahayan. Ang ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo. Charity must always begin at our own selves. Ang pagliligtas o ang pag-ibig, kinakailangang magpapasimula una sa ating sariling mga kaluluwa. At pagkatapos, ibabahagi natin sa ating mga kabiyak, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay. At pagkatapos po, sa lahat ng mga tao na ating makakayanang paabutan ng ganitong mabubuting balita ng kaligtasan. Sa linggo po ng umagang ito, Disyembre 15 na po, 2013. Ilang mga araw na lang tayo po ay papasok na sa panibagong 2014. Loobin nawa ng ating Panginoong Hesukristo na maragdagan pa ang ating mga hiram na buhay at atin pong makapagpatuloy na mapaglingkuran ang ating Panginoong Hesukristo ng isang paglilingkod na hindi kapaimbabawan, isang paglilingkod na buong puso, buong pag-iisip at buong buhay. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay kanyang nilalang. Ginawa niya tayo sa kanyang larawan. Sa Efeso 2:10, tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo, para lumakad sa lahat ng mabubuting gawa. Inihanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran. Sa lahat ng nilikha, tayo lang ang binigyan niya ng larawan ng kanyang pagka-Diyos. Hindi tayo binigyan ng larawan ng hayop, halaman o anumang bagay sa lupa. Tayo ang pinakamagaganda sa lahat ng nilalang sapagkat tayo nilalang nakawangis ng Diyos. Sa umagang ito, mga kapatid, huwag nating sayangin
ang pagiging kaanyo natin sa larawan ng Diyos. Bagaman ang Diyos walang literal na litrato o larawan o hugis, ang Diyos ay Espiritu. Dadapwat ang kanyang pinakalarawan, yung kanyang attributos, yung kanyang kaangkinan. Diyos ng pag-ibig, Diyos ng katarungan, Diyos ng kapangyarihan, at siya po ang Diyos ng karunungan. Sa makatwid baga, ang apat na attributos na ito, binahaginan tayo. Binigyan tayo ng kaunti ng kanyang pagiging pag-ibig, katarungan, karunungan, at kapangyarihan. Kaya sa balat ng lupa, tayo ang Diyos ng lahat ng mga bagay na mababa sa atin. Kaya ibinigay sa atin ang kapangyarihan sa mga hayop, sa mga ibon, sa mga halaman. Tayo ang kanilang Diyos. Kaya naman sa ganitong mga kaalaman, marapat na tayo po ay gumanti sa Kanya ng pag-ibig. Sa pamamagitan po ng ating paglilingkod sa Kanya. At sa umagang ito, inaanyayahan natin ang lahat makiisa sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Magpapasimula po tayo. Aawitin muna natin ang isang awitin sa 55 ng himnaryo, unang estropa. At sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, magtitiklop muna tayo ng ating mga tuhod. Hihingi muna tayo sa Kanya ng habag at ng mga kapatawaran sa lahat po ng ating nagawang mga kasalanan. Tatayo tayo mga kapatid. 55 sa atin pong mga himnaryo. Sa lupa naipos ng ligalig at lumay mo'y hindi pinagkain ningap ang aming mga ibig sa'yo pong pagtangkilik aming dosa'y naibig salamat o Diyos salamat sa'yo tanggapin mo po o Diyos aming papuri sa iyo. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos, nasadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal, sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, matutunghan mo po muli kaming mga mag-aanak, mga magkakapatid at mga magkakaibigan. Sa silong po, una sa lahat nitong iyong dampang tahanan,
at sa bawat dampang tahanan ng aming mga kaibigan, mga kapatiran at mga mahal sa buhay. Ama, kami po ay nangagpailang lang na muli ng mga pag-aawitan na nagmula po sa kaibuturan ng aming mga puso, na bagaman hindi marilag ang aming mga tinig, lubos po naming sinasampalatayanan, tinatanggap mong katulad sa masasarap na samyo na aming inihahandog sa iyo sa iyong banal na harapan. Panginoon po naming Diyos, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Amang Banal, nangangayupapa sa iyong kabanal-banalang pangalang Kristo Jesus. Ipinaaabot namin sa iyo ang aming mga tao sa puso at walang katapusan na mga pagpapasalamat. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Napaka mapayapa ng mga 7 araw na nagdaan sa amin pong mga hiram na buhay. Salamat, Ama naming Diyos, sa mga kapayapaan sa buhay, kagalingan at mga kalakasan. At bagaman ang ilan sa aming mga minamahal sa buhay, pinasapitan mo po ng sari-saring pagsubok, kadalamhatian at ng mga suliranin sa buhay. Maraming salamat po. Pinagkakalooban mo sila ng tapang, ng loob at ng mga pananampalataya na kanila pong madala sa kani-kanilang mga hiram na buhay ang lahat ng iyong mga pagsubok. Panginoon, salamat po, patuloy mo pa rin kaming pinakakain, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming mga pangangatawan. Maraming salamat ng higit sa lahat. Lalo mong ipinaliliwanag sa amin, Ama naming Diyos, ang aming mga pananampalataya, dinaragdagan at pinatitibay ang aming mga pagkakilala. Maraming salamat po ng higit sa lahat. Panginoon, pinananatili mo pa kaming nakapaglilingkod sa iyo sa loob ng iyong bahay. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ama, nalalaman mo kung paanong ginugol namin ang 7 araw na nagdaan, kung paanong ginamit namin ang kagalingan at ang kalakasan na ipinautang mo po sa aming lahat. Ama, mga abang tao lamang kami, at nalalaman po namin, hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Nakikiusap kami at sumasamo at nagpapahabag sa iyo, Panginoon, na kung ano man po sana ang aming kasalanan, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo kami turuan muli sa umagang ito. Ituring mo na lamang, Panginoon, kamangmangan, kagipitan, taglay ng mahigpit na mga pangangailangan ng marami sa amin, lalo na nga po sanhi ng nasa mga kabataan pa at kamuraan ng puso't isipan ng halos lahat ng aming mga anak, mga manugang at mga mahal sa buhay. Ama, kung paanong nang kami man nasa amin pang mga kamusmusan, pinagtiisan mo kami, inandukha, pinalaki at ginabayan, pinatawad at pinananatili mong kami nakapaglilingkod sa iyo hanggang ngayon. Gayon din sana ang gawin mo, Ama, sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Huwag mo po sanang itulot na sila'y patuloy na madala ng lahat ng tukso ng sanglibutan. Bilang kanilang mga magulang, nakikiusap kami sa iyo, Ama namin Diyos, patawarin mo nawa kaming lahat sa amin pong nagawang mga kasalanan. Ama, sa umagang ito, isinasamo namin, gamitin mo nawang muli ang bibig at labi ng iyong hamak na lingkod. Banalin mo sana ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, bigyan mo nawa ng bis at kapangyarihan ang kanyang tinig,
At kung ito po ay mapakinggan ng lahat ng kinauukulan, magsisampalataya po sila, Panginoon. Ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo, na kailanman ay hindi ka po namatay. Ikaw ang umuugit sa amin. Ikaw ang aming pastor. Ikaw ang aming obispo, ang guro, ang apostol at saserdote, tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Wala po kaming nakikilalang sino pa mang mga tao. Sa mga kamay mo po, Panginoon, ipinagtatagubili namin. Sa umagang ito'y muli mo nawa kaming turuan, at pagkatapos basbasa ng iyong makapangyarihang kamay, at pagkalooban mo pa sana kaming lahat ng marami pang kagaling at kalakasan sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Amang Banal, hipuin mo nawa kami araw-araw. Pagkalooban mo po kami ng lubos na mga pananampalataya. Dagdagan mo ang aming kaalaman at karunungan kung paanong masasawata namin ang suligi ng kadiliman, at isinasamo namin ang marami sa amin. Tulad na nga po ng iyong hamak na lingkod at ng aking minamahal na kabiyak na si kapatid na Rosita, na kami po'y patuloy ng tumatanda. Nalalaman naming malapit na rin kami sa hukay ng aming mga libingan. Mahabag ka, Panginoon. Huwag mo sana kaming pabayaan. Hinihiling namin ipinapakiusap, dagdagan mo pa sana kami ng marami pang mga araw, kagaling at kalakasan hindi namin gugugulin sa mga kalayawan at kalikuan. Masumpungan mo, Panginoon, kung gagabayan mo lamang kami, tutulungan sa araw-araw, makapaglingkod kami sa iyo hanggang ikalawang pagparito sa ibabaw ng sanglibutan. Ama naming Diyos, gayon din ang ipagkaloob mo po kay kapatid na Prospero, kay Glenda, gayon din po kay Concepcion Tenedero, kay Floro Dator, kay Robert at Mercedita, kay Olivia, kay Mirna, kay Rogelio Gonzales, gayon din po kay Adelino at Expectacion Valencia. Mahabag ka sa amin, Panginoon, at ang lahat ng aming mga anak, mga manugang mga apo na nawawalay sa amin. Ang marami nasa Pilipinas at hindi kakaunti ang nasa iba't ibang dako ng sanglibutan na nagsisihanap ng kanilang ikabubuhay sa araw-araw. Nakikiusap kaming huwag mo sanang iwawalay sila sa iyong makapangyarihang paningin. Pagpapalain mo po, ilalayo sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman. Tutulungan mo rin sanang sa huling araw maging kabilang sila sa iyong banal na kawan. Makasama namin silang lahat sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama, maraming salamat sa iyo. Hindi mo pa pinababayaan sila Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth, si Joel, si Chopilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu. Maging si JC, si BJ, si JR at John Matthew, si Paul Noren at Sarah, si Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay, si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David, si Daniel, si Shannon at si Annalira, si Bayan, si Jacob, lalong-lalo na nga po si Lolita, si Susan, si Lenlen, si Jingjing, si Fea at si Ador, si Pido at Victoria Malangkes, si Rosemary at si Flor. At sa umagang ito, inihahandog namin, ipinaiilang lang sa iyo ang aming taos-pusong pagpapasalamat sa pagpapasapit mo pa po sa panibagong kaarawan ng aming mahal na anak na si Cirilo Gonzales III, si Bobby Gonzales. Salamat sa iyo, Panginoon. Patnubayan mo sana ang aming anak na ito. Ilingap mo po ang iyong makapangyarihang paningin sa kanya. Huwag mo sana siyang pabayaan. Alalahanin mong siya ay naglingkod sa iyo, Panginoon, at tulungan mong makabalik na muli sa iyo at magkaroon muli kaming lahat ng pagkakataong magkasama-sama sa silong ng iyong dampang tahanan. Sa ikalawang pagparito mo po, sinasamo namin kaming buong sangbahayan. Kasama namin ang aming mga kaibigan at kapatiran, magtatamo ng ipinangangako mong kung saan ka naroon kaming lahat ay doroon. Ama, wag mo rin pabayaan. Ingatan mo rin, nakikiusap kami sa iyo, ang bawat ari-arian ng iyong mga hamak na lingkod, ang aming mga sasakyan, mga tahanan, mga halamanan at mga hayupan na ipinagkakatiwala mo sa amin.
Sana'y iwalay mo rin sa sunog, sa lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at sa daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa digmaan, sa magnanakaw. Ama, kami dumadalangin. Kami umaasa at sumasampalataya. Dinirinig mo po ang aming pananalangin. Sa umagang ito kami minsan mo pang babasbasan at bebendisyonan. Sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po, sa linggo ng umagang ito, isang napakagandang aral ang nais ng Diyos na atin pong maliwanagan din naman. Ang ating pag-aaral, kunin na po ninyo sa inyong mga tahanan, ang inyong mga Biblia, mga kaibigan po namin. Sa Jeremias 6:16, dito po may karunungan. Bakit po? Basahin po natin. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating langdas kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon, kayo'y makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Mga kapatid at mga magulang, ito ang ating paksa. 6:16 ng Jeremias. Ang Diyos ay nag-uutos. Ang wika ng Diyos, magsitayo kayo sa mga daan. Meron pong tinutukoy na mga daan. Magsitingin kayo sa mga daan, mga lansangan. At ipagtanong ninyo ang dating daan. Makinig tayo mabuti, ha? Ipagtanong ninyo ang dating daan. Kung saan naroon, alin ang dating daan, ang mabuting daan, magsilakad na kayo roon, makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kung bakit po ito, itinuturo sa atin sa huling araw na ito, meron pong relihiyon. Nako, marami pong membro, buong sanglibutan na rin Kami ang dating daan. Ayan nakalagay sa Biblia, Jeremias 6:16. Pero meron po ritong hiwaga. Alin ba yung dating daan? Na ang wika ng Diyos ipagtanong na ninyo, at pag nakita ninyo, lumakad kayo roon, makakaroon na kayo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ang unang tanong natin, kanino at kailang kapanahunan po baga ipinatutungkol ng Biblia ang talatang ito? Ito pong Jeremias 6:17, ito po ay napasulat 612 years before Christ. Itong sa huling araw, yung ang dating daan, ito'y relihiyong Kristiyano daw sila. Pero ibig ko na malaman natin, ang Kristyanismo ay nag-umpisa noong anyo 32 nang itayo ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya. Sa makatwid, itong Jeremias 6:16, kung ito'y napasulat noong 612 before Christ, wala pa ang wala pang Kristyanismo noon. Mga kapatid, pero merong bansa ng Israel, ito nga ang iglesia sa ilang ang katawan ng Diyos. Sa matandang tipan, ang ibig lang sabihin. Sa mga tuwid, mga iginagalang na mga taga-pakinig po namin, itong 6:16, kung ito nga ay isinulat 612 before Christ, ano ang ibig lamang ipakilala ng Diyos dito? Kanino ba ito? Makinig tayo mabuti, ha? Kanino ba ito ipinatutungkol? Ito ba'y para sa mga Kristiyano sa huling araw? Ito ba'y para sa atin? Ito ba'y para sa atin sa huling araw? Yung dating daan, hahanapin natin? Buksan natin ang itinuturo. 6:17 ng Jeremias. At ako'y naglagay ng mga bantay sa inyo, na aking sinasabi, inyong pakinggan ang tunog ng pakakak. Pag binabanggit yung tunog ng pakakak, ini mga salita ng Diyos. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami makikinig. 6:19, iyong pakinggan o lupa, narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito. Nabunga ng kanilang mga pag-iisip, sapagkat sila
hindi nangakinig sa aking mga salita, at tungkol sa aking kautusan, kanilang itinakwil. Mga kapatid, sa makatwid, ito po hindi para sa atin, ito'y para doon sa mga tao. Noong kapanahon ng lalaking si Jeremias, at ang pinatutungkulan po rito ng Diyos, yung kanyang sariling bansa, yung kanyang sariling bayan na Israel. Hindi kayo nakinig sa pakaka. Hindi kayo nakinig sa aking mga salita. Kung hindi, itinakwil ninyo. Yan po ang mga Israelita noong araw. Bakit nga po? Sa paanong paraan itinakwil at ang sanhi at sinabi ng Diyos, itong tumayo na kayo sa mga daan at ipagtanong na ninyo ang mabuti o ang dating daan. Mga kapatid, eto nga po, kung ano itinakwil, Malakias 3:7, mula nga ng kapanahunan at kaarawan ng inyong mga magulang, Malakias 3:7, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Kaya nga ang sigaw ng Diyos, manumbalik kayo sa akin, ako ay manunumbalik sa inyo. Ito po, hindi para sa ating mga tao sa huling araw. Mga kapatid, hindi po. Para po sa mga Israelita. Kaya yung sinasabing dating daan, hindi po para sa atin sa huling araw. Noon pa man, nagagalit na ang Diyos sa kanyang mga anak sapagkat lumayo. Ayaw makinig. Mga iginagalang na mga kapatid. Ano nga po baga? Ang isa sa mga pangunahing utos, makinig tayo. Ano nga po baga ang isa sa mga pangunahing utos na mabuting daan? Makinig kayo. Hanapin na ninyo ang mabuting daan. Hindi nila nilakaran itinakwil nila. Alin ba yung mabuting daan? Ayon sa talata ng Biblia na hindi nilakaran ng Israel, Exodus 21. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. 20:3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Ang kausap ang Israel. Inilabas ng Diyos 400 taon inalipin ng paraon sa Ehipto. At nang sila nga po ay maialis na, alam natin, binigyan pa sila ng sariling lupa, yung binubukala ng pulot at ng gata. Ang ibig lang ng Diyos, lumakad sa mabuting daan. Ang ibig sabihin ng mabuting daan, yung mga utos niya, isinulat pa ng daliri ng Diyos sa 2 tapyas na bato. Ang unang-unang mabuting daan, makinig tayo, ang unang-unang mabuting daan, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos, mga kapatid. At ang wika ng Diyos sa 24 ng Exodus din, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibabaw sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ano pa? Huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila. Bakit? Akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng kani-kanilang mga lahi o ng mga napupuot sa akin. Ano napakinggan natin? Ano ang mga pangunahing mabubuting daan na ang wika ng Diyos sa bansa ng Israel 612 before Christ, nang sila po ay naging malaking bansa na, sa bansa na binubukala ng pulot at ng gata? Manumbalik kayo sa akin. Hanapin ninyo ang dating daan. Hanapin ninyo ang mabuting daan. Alin ang mabuting daan? Huwag siyang papalitan. Iisa lang ang Diyos. At alam natin, ang Diyos walang laman at walang buto. Kaya nga sa 2 utos ang wika niya, huwag kayong gagawa ng anumang larawan, ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng tubig.
mga magulang, ako ay seloso. Ako'y mapanibughuin. Dinadalaw ko ang kasalanan ng mga magulang hanggang sa ikatatlo at ikaapat na sali ng kanilang mga lahi. Yan ang mabuting daan. Pero, hindi po nasunod, mga kapatid at mga magulang, ayon po sa itinuturo ng banal na kasulatan. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Na kaya sila nawala? Makinig tayo. Kaya ang mga Israelita naalis sa mabuti na daan, na iisa lang ang Diyos, walang laman, walang buto, walang larawan, talaga bang ang kanilang sanhi ng paglayo sa Diyos ay sumamba sila sa mga larawan? Buksan natin ang Jeremias din, 7:16. Kaya nga, huwag mong ipanalangin ang bayang ito. Ang Diyos ang nagsasalita kay Jeremias. Ang wika niya kay Jeremias, huwag mong ipapanalangin ang bayang ito. Ang tinutukoy na bayan mga Israel yung kanyang sariling mga anak. Huwag mong ipapanalangin. Bakit? Ang tanong na Jeremias, Diyos ko, bakit ayaw mong ipanalangin ko sa iyo ang iyong bayan? Ituloy natin ang pagbasa. Huwag mong ipanalangin ang bayang ito, ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni idalangin mo man, o mamagitan man ikaw sa akin. Makinig tayo, kahit na mamagitan daw si Jeremias, si Jeremias banal na propeta ng Diyos to Huwag mo silang ipanalangin huwag kang mamamagitan. Tama ka hindi tayo pwedeng ipanalangin ang sino man tao o mamagitan ang sino man sa atin pagka nagawa natin ang kasalanan ito. Ano ba ang kasalanan ito? Mga kapatid at mga magulang, o mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita diringgin. Bakit? 7:17. Hindi mo ba nakikita kung ano ang ginagawa ng aking bayan sa Huda, sa mga lansangan ng Jerusalem? Ano nga ang ginagawa nila? 7:18, Jeremias. Ang mga anak na namumulot ng kahoy, ang mga ama na nagpapaningas ng apoy, ang mga ina, ang mga babae, nagmamasa ng masa upang igawa ng tinapay ang reyna ng langit at upang magbuhos ng mga handog na inumin sa ibang mga Diyos upang kanilang mungkahiin ako sa galit. Kaya, Jeremias, huwag mo ipanalangin. Hindi man nakikita ang ginagawa. Mga kapatid, nagmamasa ang mga ina, nagpaparikit ang mga ama, namumulot ng mga kahoy para igatong ang kanilang mga anak, nagmamasa ng pagkain at ng mga inumin inihahanda nila upang ibuhos. Saan? Sa reyna ng langit, ipinagpuprosesyon nila sa daan at mga lansangan ng Jerusalem. Sa magatwid dito, mga kapatid, noong una pa man, ang pinakamabigat na kasalanang walang kapatawaran, ginawa ng kanyang sariling mga anak. Ang pagsamba sa larawan, kamukha nga niyan, reyna ng langit. Hindi ba? Sa huling araw na ito, sino ba ang reyna ng langit? Di si Birhen Maria. Nung araw pa, meron na pong reyna ng langit. Mga kapatid, iba lang ang pangalan nung araw. At yun larawan na ginawa ng mga Israelita. At alam natin ang kasaysayan, noon pa man, dala-dala ni Moses ang 2 tapyas na bato na naroroon ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos at huwag kang gagawa ng larawan. Habang bumababa sa bundok ng Sinai, napapakinggan na ni Moses ang kantahan, ang kaaliwan, ang lahat ng mga pagsasaya ng kanyang mga kapatid na mga Israelita, at sa pangunguna, mga magulang ni Aaron at ni Miriam, sila pa ang kinasangkapan ng mga kapatid niya para sunugin ang kanilang tinatawag na mga ginto at pilak, tunawin at gumawa sila ng guyang baka. Mga kapatid, noon pa man talagang matigas ang ulo ng mga tao, maging ng mga Israelita na mga anak ng Diyos. Kaya nga panahon pa ng inyong mga magulang, hindi ninyo pinakinggan ang aking salita. Hindi ninyo sinunod ang 2 tapyas na bato. Higit na nga ang una at ikalawang utos. Mga kapatid, manumbalik kayo sa akin. Kaya sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremias, magsitayo na kayo sa mga daan. Hanapin na ninyo ang dating mabuting daan
alin niyang mabuting daan? Ang pagsamba sa iisang Diyos na walang larawan. Pero ayaw kayo, ang wika ng mga banal na kasulatan. Ngayon, kaya nga po, ang wika pa rin sa pagpapatuloy, hanggang saan po humantong ang pagsuway ng Israel sa mabuting daan ng Panginoon o ang paglilingkod sa iisang Diyos lamang. Aklat ng mga gawa, eto po, makinig tayo mabuti ha. Hanggang sa magkatawan tao na nga ang Diyos, ito nga ang nakilala nating Kristo. Ang tanong natin, hanggang saan umabot? Hanggang kailan na natili ang katigasan ng puso ng mga Israelita at ayaw nilang bumalik sa mabuting daan ang paglilingkod sa iisang Diyos na buhay, na walang laman, walang buto, mga magulang at walang larawan. Buksan natin, Aklat ng mga Gawa, 3:14. Datapwat inyong pinakatanggihan ang banal at ang matuwid na ito, at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. Ang tinutukoy po rito ang nangyari doon sa husgado ni Pilato. Ngayon ay araw ng pagpapatawad. Ang wika ni Pilato, sino ang gusto niyong patawarin ko at pawalan ng sala? Si Kristo o si Barabas na magnanakaw? Yun mismong mga Israelita. Sila mismo na kababayan ng Panginoong Jesucristo, lalo na ngayon mga Hudyo. Sumigaw ng malakas na tinig kay Pilato, ipako sa krus si Kristo. Pakawalan si Barabas. Kaya nga nung wika sa Gawa 3:14, inyong pinakatanggihan ang banal at ang matuwid na ito, ang Panginoon, at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao, at inyong pinatay. Makinig tayo. 3:15. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Sino ba lumikha ng buhay? Sa Bibliang English, and you killed the author of life. Sino ba ang may panukala? Sino ba ang gumawa ng buhay? Sa 1:1 ng San Juan hanggang 3, nang pasimula ay ang berbo. Ang berbo ay suma sa Diyos. Ang berbo ay Diyos. At 1:14, nagkatawang tao ang berbo. Balikan mo, 1:2, ang lahat ng bagay ay ginawa niya. Walang nagawa kung wala siya, sa bakatid baga ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga hanggang saan? Hanggang saan na natili ang tigas ng puso ng kanyang sariling mga kababayan? Hanggang sa pagkakatawang tao ng Diyos. Mas hiniling nilang pakawalan ang isang magnanakaw at ipako sa krus ang lumikha ng buhay. Sila rin ang pumatay, mga kapatid, sa katawan na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi nila naiintindihan. Nagkatawan tao ang Diyos para sa kanila. Sa 2 Samuel 14:14, sapagkat tayo'y gaya ng tubig na matatapon sa lupa at mamamatay na walang pagsala. Dadapwat ang Diyos, yung Diyos ng kanilang mga magulang, yung Diyos na walang laman at walang buto, yung naglabas sa kanila sa Ehipto para bigyan sila ng sariling lupain na binubukala ng pulot at ng gata. Ang Diyos na ito humanap ng paraan. Ano ang paraan? Para tayo makuhang muli sa pagkatapon. Ang ibig sabihin, para wag tayong mamalaging patay sa impyerno o sa sumpa ng Diyos, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yun ang paraan, ang pagkakatawan tao. Kaya nga sa Pilipos 2:5 hanggang 10, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Ito'y na kay Kristo Jesus. Di naman, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Makinig kayo, iisa lang ang Diyos. Walang makakapantay ang Diyos. Hindi niya inisip na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya alin ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin. Nakitulad sa mga tao, kaya nga nakilala anak ng tao, anak ni Birhen Maria na tao, tinawag din naman na anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat sinunod niya ang mga kautusan hanggang kamatayan. Doon sa bundok ng Kalbaryo. Kaya naman, ang pangalan na ibinigay sa kanya, Kristo Jesus, sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod,
ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng tubig. Sa makatwid, hanggang sa pagkakataon tao ng Diyos, napakasasama ng mga Israelita sa lamang, pinatay ninyo ang lumikha ng buhay. Ngayon, mga huling tanong natin, ayon kay Apostol Pablo, ano ang napakabigat na pagkakamali na nagawa ng mga Israelita sa hindi nila paglakad sa mabuting daan? Romanos 11:13. Alam natin, mga kapatid, isipin mong hiniling mo ang Kristo, ipako sa krus, wala nang kapatawaran, napakabigat na kasalanan. Ayon kay Apostol Pablo, Romanos 11:13, datapwat, nagsasalita ako sa inyo ng mga hintil. Kilala natin si Pablo, siya ang ilaw sa kahintilan. Kaya tayo naging iglesia ng Diyos sa huling araw dahil sa mga sulat niya. Makinig kayong mabuti, Palibhasay ako nga'y apostol ng mga hintil, niluluwalhati ko ang aking ministeryo. Ngayon kung ang makinig tayo, ngayon, ngayon kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng sanglibutan, at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil, sinasabi ko nga, 11:11, nangatisod kaya sila upang mga hulog? Huwag nawang mangyari. Datapwat sa pagkahulog nila, dumating ang pagkaligtas sa mga hintil upang ipamungkahi sila sa paninibugo. Mga kapatid at mga magulang, sa makatwid, dahil nga sa tinatawag na pagtanggi nila, na hiniling nila ang makasalanang si Barabas kaysa Panginoong Jesucristo, ipinapatay nila, ipinapako sa cross, yun po ay isang napakabigat na kasalanan na yun ay itinuturing na walang kagamutan, at dahil dito sila po ay nangahulog sa kamay ng Diyos. Ang ibig lamang sabihin, naputol na, tinapos na ng Diyos ang ugnayan niya sa kanyang sariling mga anak. Ayaw na niya. Kumbaga sa tinatawag na isang anak, itong alibugha, itinakwil na ng Diyos. Bakit? Isipin mo ba naman, ikaw na anak na aking inandukha, pinalaki, pinag-aral, binihisan, binigyan ng sariling lupain. Lahat ng bagay ibinigay sa iyo ng Diyos, pinarangal, ginawang makapangyarihang bansa sa lupa. Pagkatapos ipagpapalit mo sa isang magnanakaw, nahulog sila. Nahulog sila sa kamay ng Diyos, naputol na. Ang wika ni Apostol Pablo sa binasa natin, kung ang pagkahulog nila, ang kanilang kalugihan, ito naman ang tinatawag na ikabubuti ng mga hintil sa makatwid, nang dahil sa kanilang pagtanggi kay Kristo, na siya ang dapat sana nilang hiniling kaysa kay Barabas, naputol ang ugnayan ng Diyos at ng kanyang sariling bansa na Israel. Yung pag-ibig ng Diyos, ibinaling kanino? Saan? Sa mga hintil. Kaya napakaswerte natin. Ang marami lamang na nakikinig sa atin, hindi nila naiintindihan ang kahalagahan ng pagiging iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Akala ng ibang mga tao, at kung minsan nagdaramdam tayo, pati mga kasama natin sa iglesia mismo, walang pagpapahalaga sa iglesia. Walang pagpapahalaga sa napapakinggan nila. At ako'y nalalaman ko, maraming miyembro hanggang ngayon, pakitang taot kapaimbabawan ang paglilingkod sa Diyos. Pag-araw ng linggo, ako'y kay kurista. Pag-araw ng linggo, kailangan magandang damit ko. Pag-araw ng linggo, kailangan nakakotse ako. Pag-araw ng linggo, kailangan malaki abuloy ko, may ikapo. Puro kapaimbabawan. Ang maraming mga kapatid sa iglesia hanggang ngayon ganyan. Huwag kayong magagalit sa akin, nanggaling ako dyan. Alam ko yan. Yung mga pakitang tao, tsaka kadalasan mga kapatid, paglabas ng iglesia, wala rin naiintindihan ng mga kapatid. Bakit? Kayo na nakakaalam. Kasi ang utak, ang isip ng mga sumasamba, yung isip nila nandun sa overtime, nandun sa kung ano kakainin mamaya, nandun sa kung saan pupunta sa birthday ni ganon, birthday ni ganyan. Yung pakikinig ng sermon, hindi pumapasok sa kanilang kaluluwa. Ganyan, mga kapatid. At ito ang dahilan kung bakit itinuturo sa atin ng Diyos ang mga aral na ito. Tunay ba na tinapos na ng Diyos
ang tungkol sa matandang tipan kung pag-uusapan yung mga una niyang mga anak. Basahin natin, 2 Korinto 3:14. Dadapot ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, makinig tayo mabuti ha, babasahin mo lang ang matandang tipan O ano nangyayari? Kapatid na si Riro, eto, napakaliwanag. Pagka binabasa raw natin ang matandang tipan, ano ang nangyayari sa atin? Dadapot ang kanilang mga pag-iisip, nagsitigas. Matitigas pala ang pag-iisip ng nino ng mga anak ng Diyos. Sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon, ano ba yung talukbong na iyon? Yung katigasan ng puso at pag-iisip ay hindi itinataas, nananatili, na ito. Papaano? Ano ang solusyon? Paano maalis yung tigas ng kalooban at pag-iisip nating mga tao? Nakamukha ng mga Israelita? Matitigas ang puso at matitigas ang kalooban. Na yun ang wika'y maalis sa pamamagitan ni Kristo. 3:15. Dadapot hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moses, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang mga puso. Yan ang kasalanan na hindi nalalaman ng maraming mga tao. Lalo na nga itong, huwag naman kayo magagalit, lalo na nga itong hanggang ngayon debotong-deboto pa saan? Pangingili ng araw ng Sabat. Pagbibigay ng ikapo. Ayaw kumain ng mga isda. Walang kaliskis at walang palikpik. Ayaw kumain ng baboy. Mga kapatid, hanggang ngayon, yung matandang tipan pa rin. Tingnan ninyo, sinasabi ni Apostol Pablo, hindi maaalis sa mga nagbabasa pa ng matandang tipan ang tigas ng ulo at ang tigas ng puso ng mga tao. Pero naaalis. Papaano? Papaano naaalis? Kapag sila ay bumalik kay Kristo. Tingnan niyo yung salita, Kanina ang nagsalita, Malakias 3:7, manumbali kayo sa akin ang nagsalita ang Diyos. Noong panahon ng matandang tipan, mga kapatid at mga magulang, dadapod ngayon kapanahunan ni Apostol Pablo at naipangaral na ang salitang ito, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ang talukbong na iyon naaalis sa paanong paraan? Kung bumalik tayo kay Kristo. Sa mga kapatid, yung Diyos ng mga Israelita, yung Diyos sa huling araw na ito, siya po ang Diyos. Siya ang makapangyarihan. Nagkatawan tao nga po lamang. Mga huling katanungan. Alin na po sa huling araw na ito? Eto na, makinig na tayo. Noong araw, ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, magsitayo na kayo sa mga daan. Alin ba yung daan? Ang mabuting daan. Ano ba ang mabuting daan? Ang paglilingkod sa Diyos na walang laman, walang buto, iisa, walang larawan. Yan ang mabuting daan. Pero ayaw sundin. Pero, mga kapatid, sa huling araw na ito, alin naman ang daan na ipinag-uutos sa atin? Alin na po sa huling araw na ito ang daan ng Diyos na dapat hanapin nating mga tao? 1 Korinto 12:31. Dadapwa, maningas ninyo na nasain ang lalong dakilang mga kaloob. Superlatibo, wala nang gagaling pa rito. Itinuturo ko sa inyo ang isang daan kagaling-galingan. Magsitayo na kayo sa mga daan. Ipagtanungan ninyo ang mabuting daan. Lumakad na kayo roon. Makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ano ang ginawa ng mga tao? Sa halip na bumalik sa Diyos na walang larawan, nagkatawan tao na nga ang Diyos para iligtas sila. Sabi pa nila, ipako sa krus ang Kristo, ipako sa krus ang lumikha ng buhay. Dadapot sa huling araw na ito, ang wika ni Apostol Pablo, itinuturo ko sa inyo ang isang daan kagaling-galingan. Superlative. Wala nang gagaling sa daan na yon. Alin ba yung daan na yan? O kapatid na si Rilo? Hindi ba ang daming membro nung nagsasabing sila daw ang dating daan? Sino nga ba itong daan na kagaling-galingan? Wala pong binabanggit. Wala pong binanggit si Apostol Pablo at ang bagong tipan
na yung dating daan, yun ang daang kagaling-galingan, yun ay tapos na. Natapos na nga po yun, nang sila po ay bitiwan na ng Diyos. Natapos na, kaya nga pag binabasa mo pa, ang matandang tipan, may talukbong pa ang mata ng ating mga puso. Matitigas pa ang ating puso at isipan. Ang itinuturo ni Apostol Pablo, itinuturo ko sa inyo ang isang daan na kagaling-galingan. Alin nga ito? Basahin muna natin ang aklat ng mga gawa 22:4. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa mamatay, na tinataliang ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Alin ito? 1:13 Galatias, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Eto, kung paano ang aking inuusig na malabis, nililipol ko ang iglesia ng Diyos. At itinuturo ko sa inyo ang isang daan kagaling-galingan. Bakit nakilala ni Pablo yun? Yung daan na yun, na kagaling-galingan. Nabalitaan niyo ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon. Pinag-uusig ko, nililipol ko. Alin? Ang iglesia ng Diyos. Sa mga tuwid, yung daan na yun, na kagaling-galingan, sa kapanahon ng Kristiyano, hindi na yung matandang tipa, no? Yung dating daan, tapos na tapos na. Ito ngayon ang tinatawag na daan na kagaling-galingan. Mga kapatid, ito ba'y dating daan pa rin? Literally, nakasulat ba sa Biblia ito? Ituloy po natin ang ating pagbabasa. Makinig po lamang tayong mabuti. Makinig tayo mga kapatid. Ito po, Hebreo 10:19. Alin itong daan? Nakagaling-galingan. Ito ba'y dating daan? Hindi po. Basahin natin. Tunay ba yan? Hebreo 10:19. Mga kapatid, yamang may kalayaan nga na makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. 10:20. Sa pamamagitan ng daan bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatwidbaga sa kanyang lamang. Itinuturo ko sa inyo, ang isang daan kagaling-galingan. Alin itong daan na kagaling-galingan? Pinag-usig niya ang iglesia ng Diyos. Anong opisyal na pangalan? Unang Tesalonica 2:14. Nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ito ba ang dating daan? Ang wika ng lalaking si Apostol Pablo, Hebreo 10:19, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan, dugo ni Kristo raw, ibig sabihin, katawan na ibinuhos ay inihandog sa bundok ng Kalbaryo, 10:20, sa pamamagitan ng daang bago at buhay. Yung katawan ng Panginoong Jesucristo. Yun ang daan bago at buhay. Tapos na po yung dating daan. Kaya nga ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na katawan ni Kristo, na kanyang ililigtas sa huling araw, ito ang bago at daan na buhay. At ano nga itinuturo dito? Walang larawan, walang Diyos-Diyosan, Diyos na makapangyarihan, Diyos na walang iba kung hindi ang nagkatawan tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, siya po lamang ang ating paglilingkuran. Ito po napakinggan natin. Apakaganda ng ating mga pag-aaral. Salamat sa Diyos, binubuksan sa atin, mga kapatid, ang mga araling ito. Magmula sa Jeremias 6:16, yung dating daan, natapos na po yun. Wala na yun. Pag binabasa pa ninyo ang dating daan, binabalik ninyo ang tigas ng puso, ang tigas ng inyong isipan. Nagiging wika nga, nawawalan kayo ng pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nakita ninyo, huwag kayong magagalit, Kaya nakikita ninyo yung mga iglesia
na malaki pa rin ang tinatawag na pagsunod sa mga kautosang nasulat sa titik na pumapatay, ang wika ni Apostol Pablo, mga kapatid, malulupit sila. Kaya yung mga taong nariyan sa mga iglesyang ang batayan nila hanggang ngayon yung matandang, hindi ko po sinasabi sa inyo na hindi namin pinapahalagahan ang matandang tipan. Ang wika nga po sa mga taga-Galasya, ang kasulatan, ang matandang tipan, ito ang nagdala sa atin, ang kautusan, ito ang nagdala sa atin kay Kristo. Kaya namin nakilala na may iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus dahil po sa matandang tipan. Sa Deuteronomio 18:18, sinasabi ni Moses, ang Diyos magtatayo sa inyo sa gitna ninyo ng isang lalaki, ng isang propeta na gaya ko, at pagdating niya, sa kanya na kayo makikinig. Ang propeta ngayon, na sinasabi ni Moses na pagdating noon, hihiwalay na tayo kay Moses, sa kanya na tayo makikinig, ang ating Panginoong Hesukristo. Mahal namin ang matandang tipan. Kung hindi sa matandang tipan, wala kami ngayon sa iglesia ng Diyos. Ang ibig lang ituro ng Diyos, kung paanong sinasabi ng pantas na lalaking si Solomon, may panahon ang bawat bagay sa silong ng langit, yung panahon ng matandang tipan, natapos na yon, kaya nga may bagong tipan eh. Tapos na yung dating daan, kaya nga may bago at buhay na daan. Mahirap bang intindihin yon? Ito po ang naunawaan natin. Magsama-sama tayong lahat sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang bago at buhay na daan, tandaan ninyo, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, libre, walang bayad. Lahat dito, libre. Kung ang pag-uusapan, ang paglilingkod sa Diyos, sabihin lamang ninyo ang inyong kailangan. Kailangan nyo ng mga CD-ROM, ng mga sermon, mga awitin, imnaryo, padadala namin kayo libre. At kung ibig naman ninyong tumulong, walang ikapo, walang sapilitan. Wala po akong nabasa sa bagong tipan na nagbigay ng ikapo o ipinag-utos na magbigay ng ikapo. Ang nagsasabi si Apostol Pablo, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat, hindi dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Mga kapatid, kaya rito walang sapilitan. At kayo ang bida, kayo ang masusunod, bahala kayo. Ibig din niyong pumanik sa langit, sundin ninyo ang napapakinggan ninyo. Ayaw niyong pumanik sa langit, sundin ninyo ang kagustuhan ng inyong sariling laman. Mabuhay kayo sa kalikuan, kaligayahan, magtampisaw kayo sa lahat ng kalayawan. Bahala kayo sa inyong mga buhay. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ibasbas at ibendisyon sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakahikailanman. Amen! Muli tayong maghahandog sa ating Panginoong Jesucristo ang isang maikli at may espiritong awitin. Pinakikiusapan ko po na manguna sa panalangin ng ating minamahal na kapatid na si Kapatid na Rosita. Maghahandog ng abuloy si Kapatid na BJ. Tatayo tayo. Awitin natin ang bilang 118 sa ating mga himno. Ika-4 na stanza at koro po lamang. Ang iglesia ng amang Diyos, siya lamang hinihukod dito nga sa sansilang mo, si Jesus ang Haring Lubos. Sa iglesya'y nakalaan, ganting alay ibibigay, ang nagtapat at nabanal, ang buhay na walang hanggan. Panginoon po naming Diyos. Panginoon po namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. siya nga po. Sa umaga pong ito, Ama,
Kami po'y nagpapasalamat, una't higit nga po, Panginoon, nagkatipong kaming iyong mga lingkod. Nakapagbigay po kami, Panginoon, ng pagpupurit, pagluwalhati sa iyo pong banal na pangalan. Amen. Sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, lubos-lubos po kami ang mga nagpapasalamat. Sa lahat nga po ng pagpapalat pamamatnubay na amin tinanggap sa nakalipas na mga araw sa aming mga buhay. Salamat. Amang Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, nagpapasalamat po kami na muli mo pong niloob na kami masika ng iyong mga aral, ng iyong mga kautusan, na siya mo pong ninanais na makita sa bawat isa sa amin. Amen. Tunay po, Panginoon, nang una pa man ay nasumpungan mo na ang iyong mga nilalang na sumalansang sa iyong mga kautusan. Panginoon po naming Diyos, loobin mo po na kami sa huling kapanahonang ito'y makita mo pong nagtatalaga sa mga ganitong gawain. Amen. Sumapuso namin kaisipan na ikaw po ang dapat naming sa tuwi-tuwi na ipasalamatan, papurihan, sa ganda po ng iyong kalooban na iyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Amen. Ama naming Diyos, puspos ka nga po ng kahabagat ng pagpapalat pamamatnubay na amin pong sinasampalataya ng iyo rin pong niloob sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Amen. Gayon din po naman, Ama, tumagos hanggang doon sa aming mga kaibigan, mga mga mahal sa buhay, ng aming mga kapatiran. Panginoon po naming Diyos, pagpapalat pamamatnubay po, Ama, na hanggang sa umagang ito'y dama ng iyong mga lingkod. Panginoon po naming Diyos, tunay na wala po kaming sukat na maigaganti, maisusukli sa iyong mga kabutihan, kundi Ama, ang makita mo po kami sa tuwi-tuwi na kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa aming mga buhay. Makita mo po kaming iyong mga lingkod nagtatalaga sa mga ganitong gawain. Sumapuso namin, Panginoon, ang iyong mga kautusan na siyang nagbibigay pala sa iyong mga lingkod. Nagpapatibay una't higit, Ama, sa aming pananampalataya. Amen. Panginoon po naming Diyos, kami po sana, Amay, wag na wag mo pong pababayaan, lalo na nga po sa huling kapanahonang itong aming mga kinaroroonan. Talos mo po, Ama, laganap ang kahirapan ng buhay, laganap ang iba't ibang mga kasakunaan, dala ng mapanirang mga kalikasan na dumarating sa bawat dako nitong sanglibutan. Gayunpaman, Ama naming Diyos, naroroon po ang iyong pagpapalat pamamatnubay. Amen. Kaya naman po, Ama, maraming salamat po. Salamat. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, minsan pa'y amin din pong idinadalangin ang lingkod mo pong kinasangkapan mo sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Nalalaman mo po, Ama, ang kanyang hangarin na kanya pong maisawalat. Kung maaari po baga sa lahat ng iyong mga nilalang, ang katotohanan na ikaw po ang dapat naming mapaglingkuran. Nag-iisang Diyos na buhay, magpakailanman. Amen. Panginoon po naming Diyos, wag mo po, Ama, siyang pababayaan. Pagkalooban mo pa po sana siya, Ama, ng kalakasan pa ng kanyang katawan. Siya nga po. Maari po, Panginoon, ang haba pa ng kanyang buhay na kanyang maipaglilingkod sa iyong banal na iglesia. Nang sa gayon, Ama, marami pang mga labing pumurit lumwalhati sa iyo pong banal na pangalan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, bisan pa kami sumasamot dumadalangin na kami pong iyong mga lingkod na may mga katandaan na sa buhay ay wag mo po nawa amang pababayaan. Lalo na nga po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may katandaan na at nagtataglay pa ng iba't ibang mga karamdaman. Ama naming Diyos, pagkalooban mo pa po sana kami, Ama, ng kalakasan ng aming pangangatawan upang kami, Panginoon, ay makapagpatuloy pa
ng aming mga gawain ng paglilingkod sa iyong banal na iglesia ng mga walang kahadlangan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga rin pong ito, Ama, ang iyong pong pagpapalat pamamatnubay ay amin pong sinasampalataya ng naroroon sa bawat dako kung saan naroroon ang aming mga kapatiran, mga mahal sa buhay, mga kaibigan na naroroon po sa malalayong dakong kanilang kinaroroonan. Nalalaman mo po, Ama naming Diyos, malayo kami sa bawat isa sa kanila. Gayunpaman, Ama, kami sumasampalataya na hindi mo po, Ama, sila pababayaan. Amen. Panginoon, sa umagang hapong ito, Ama, tagos po sa iyong makapangyarihang paningin ang dako na kinaroroonan ng isa po naming matandang kapatid, ang Kapros at Kaglenda na naroroon po sa malayong dakong kanilang kinaroroonan, upang sila po, Panginoon, ay makasama ng kanilang mga mahal sa buhay, na ang isa po, Panginoon, sa kanyang manugang na binawian mo na po ng kanyang hiram na buhay. Amen. Talos namin, Ama, na ikaw po ang nagkakaloob ng buhay at ng kalakasan. Ikaw rin po, Ama, ang bumabawi sa buhay na yon na ipinahiram mo po lamang sa bawat isa sa amin. Ako, Ama. Panginoon po naming Diyos, kung bagamat nakikita mo po na nagdaramdam o nalulumbay ang iyong mga lingkod, kami po ang may sumasampalataya na ito po ang iyong kapasyahan sa bawat isa sa amin na magaganap kung iyo pong loloobin. Amen. Kaya naman po, Ama, maghari sa amin ang iyong kalooban at huwag po ang aming mga kagustuhan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, kami po'y sumasampalataya na ang iyong pong pagpapalat pamamatnubay ay muli mo pong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Nasa gayon, Ama naming Diyos, sa muli po namin pakikipagtipan, sa muli po naming pagbibigay papuri, magluwalhati sa iyong banal na pangalan, makita mo po kaming sama-samang may kasiglahan sa iyong pong iglesia na tinatawag po sa iyong banal na pangalan. Amen. Panginoon naming Diyos, talos mo, Ama, ang laman ng aming puso't kaisipan. Marami po kami, Ama, ang mga kahilingan. Gayunpaman, Ama naming Diyos, hindi man po namin buksan sa iyo ang aming mga labi. Tagos mo po at nakikita ang laman ng aming mga puso. Panginoon, una't higit, Ama, ang ikaw po ay aming sa tuwi-tuwi na nga po, Ama, ikaw ay aming mapasalamatan. Salamat sa iyo. Sa itong mga gawain po, Panginoon, kami po'y nananalig na pag sumapit na po ang aming pakikipagtipan sa iyo sa kaitaasan, naroon po ang aming mga munting kabanalan. Amen. Panginoon po naming Diyos, ang lahat po ng ito, Ama, sampu nang hindi na po nasambitla ng iyong lingkod, aking pong magalang na isinasamo, ipinakikiusap sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag. At nagtiis ng hirap, kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po namin Diyos,
Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa amin. Panginoon, muli sa umaga ito'y nanikluhod kami sa ipong harapan at kami po'y nakinig niyo po mga ginito ang mga aral. Amen. Kaya muli, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral na ito at sa lahat ng iyong pagpapala sa bawat sa amin. Tagapin niyo, Panginoon, sa inyong harapan ang mamuting sa laming amin na pagkayanan. Nawa po, Panginoon, ito po ay magamit po na iyong kapangasiwaan at lalo po, Panginoon, ng mga tao na nangangailangan. At higit sa lahat, Panginoon, sana po ang mga salapin ito'y magiging sangkapan sa paghasa po niya ang Ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin lang pong sinasama, Panginoon, sa iyo, Ama, sana huwag na kami pagkasawaan at sa mga susunod na mga buhay, muli po kami makitalaglilingkod at maabi po ng mga may kasiglahan. Amen. Panginoon po namin Diyos, muli Panginoon sa umaga ito magkahiwalay kayo mga kapatid. Iba po Panginoon sa amin tutungo sa kanilang matahanan, iba tutungo sa kanilang paghahanap buhayan. Loobin niyo po Panginoon, marating namin ay mapatungo haligtas sa lahat ng mga kapamakan. Amen. Panginoon po namin Diyos, marami kami mga kahilinama, dahil po kami maasa na mga ito idadadagin po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, mag-alap namin nihiling sa dakilang pangalan ng Diyos sa aming dakilang na kapagligtas. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos, sa kanyang hamak at walang kakabu-kabuluhang alipin, tanggapin nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa Lama, hanggang sa mga patuloy na pagpapagaling ng mga minamahal natin sa buhay na mayroong mabibigat na mga karamdaman. Kay Balaing Gloria at kay Ate Oring, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paglalakbay sa paghanap sa araw-araw ng ating ikabubuhay, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalang dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hindi hiwalay ang kamay ni Jesus aalala.